Philippine Military Academy entrance examinations ngayong taon. Ating pag-uusapan, kasama po si Major Victor Emmanuel Mendoza ng Philippine Military Academy Exam Proctor at kasama rin po natin sina Cadet First Class Vincent Angelo Lailo at Cadet First Class Joanna Marie Viray ng Cadet Corps of Armed Forces of the Philippines. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali rin naman po. Okay. Siguro po, no, malapit na pala ang entrance examination, no? Diyan po sa PMA. Kumusta po itong mga ongoing preparations po ninyo para dito sa entrance exams? At may nakita pa kayong increase sa mga examinees ngayong magte-take this coming weekend. Tama po ba? Yes, tama po. Ang magiging exam po natin is from September 7 and September 8 dito po sa NCR. Ang preparation po natin is well ongoing naman po, very extensive naman po at very supportive naman po lahat ng local government at AFP po natin sa pag-conduct nitong exam na to. Mataas nga po ang influx sa online registration pa lang po, tumaas na po ito. Ine-expect natin na pagdating po sa mismong D-Day during September 7 and September 8, that is Saturday and Sunday po, marami rin pong mga magwo-walk-in na i-entertain din po natin yan. Marami naman po tayong mga examination papers and answer sheets na para po sa kanila. Ang kailangan lang naman po nila during that time is dalhin ng sarili nila at yung mga requirements na kakailanganin po during the walk-in. Sa mga nag-online registration naman, wala naman po problema dahil exam permit na lang po ang dadalhin nila at ibang mga dokumento. Siguro Major Mendoza, kung meron po tayong datos by region, kung gaano karami po ba yung nag-apply para sa PMA examination, ilan sa mga ito ang lalaki, ilan yung babae? For the per region po, marami po. For last year, umabot po tayo ng more than 30,000 plus. Na yan po ang mga highly competitive po na mga kwan natin yan. At ang natanggap po sa kanila is nasa 300 plus din po na mga kadete. Ito po yung pinaka-kwan. Opo. From 30,000 opo. To 350. I'm sorry, Opo. 30,000 to 350 Opo. lang? Kasi ang 1% mga lang ganun po? lang po. Kasi highly competitive po ito na kwan. Yung mga pinaka-best of the best ng mga generation po nila, ini-entertain po natin, pinag-i-exam natin. Kaya itong examination po na ito is isa pa lang po itong hakbang para mapili po natin or maipasa kung sino po yung mga talagang kwalipikado sa examination pa lang po. Hindi pa po kasama dyan yung magiging, pag pumasa po sila sa exam, meron pa pong susunod na physical and medical examination po na isa rin pong kwalifikasyon para sila po ay maging kadete ng ating prestigyosong Philippine Military Academy. Pwede may i-follow up lang ako. Kasi sir, nabanggit mo kanina, medyo tumaas yung nag-signify or nag-submit ng application. Gaano karami, may kahit ballpark figure or ano po yung nakikita ng dahilan? Bakit tumaas yung nagkaroon ng interest na mag-apply? Sa ngayon po, kasi isa na rin po talaga dyan. Siguro ang mga kabataan natin ay talagang gusto na rin magsilbi at magbigay ng kanilang serbisyo sa bayan. Kagaya po ng mga kasama natin ng mga kadete at kagaya ng mga kadete na tinitrain po natin sa PMA, talagang yung passion to serve the nation at makatulong po sa ating bansa ang kanilang mga talagang motivation. Tanungin naman natin yung ating mga kasamang cadets, no? For Cadet Viray, unahin natin sa ikaw, ano? Kumusta yung naging karanasan mo mula sa application hanggang sa pagkuha mo ng exam sa PMA? So, para sa akin naman po, tinik ko po yung PMA entrance examination sa kadahilanan po na gusto ko nga pong sundan yung kapatid ko po na kakagraduate lang din po ng Philippine Military Academy. So, yung naging karanasan naman po sa entrance examination, kailangan po talaga siyang paghandaan kasi katulad nga po ng sinabi natin is highly competitive po siya. So, pagdating naman po sa examination, kailangan po nilang mag-aral ng mga subject areas katulad na lang po ng English, Math, Abstract Reasoning, and Composition po. Okay. Ikaw naman, Cadet Lailo, kumusta yung naging experience mo? Yun naman pong naging experience ko, at first, masyadong mahirap kasi from a transition of being a civilian into a military profession. Pero in the end, you exceed your limit, nare-realize mo na yung mga bagay na hindi mo nagagawa before, kaya mo palang gawin. So, with that,
mas nakikilala mo yung sarili mo, and in the end of the day, everything is very fulfilling. Balikan ko lang si Major Mendoza. Sir, ano po ba yung mga hakbang na isinasagawa ng PMA para hikayatin ang mas maraming kabataan na mag-apply at kumuha ng entrance examination? Marami po tayong hakbangin na ginagawa po dyan. Unang-una na po dyan is yung sa ating social media. Meron po tayong platform sa Facebook. Facebook ang Philippine Military Academy Facebook account. Meron po tayong sa pma.com.ph at meron din po tayong mga platform kung saan yung AFP po, yung iba po nating mga local government is nag-i-info drive po sa mga eskwelahan kung saan pinapaalam po natin sa mga estudyante, sa mga youth po, sa mga kwalipikado kung ano po ang benepisyo at mga pwede nilang gawin or hakbangin kung paano sila magiging kadete. May mga pagbabago po ba sa mga format o sa paraan ng pagsusulit kumpara nung nakaraang taon? Paano po ba ang sistema ng examination po ngayon? Ganun pa rin naman po. Same din naman po, kagaya po ng nabanggit ng ating kadete kanina, ni Cadet Viray. Ang exam naman po, sa ngayon, ang exam ngayon, ang qualification is exam for math, English, abstract reasoning, current events. Yun lang naman po ang kondon. Basta maipasa nila yon. Wag po, ang ma-advise ko lang, wag silang magsisettle na kung sa tingin nila tama, yun na, na pumasa lang. Kailangan taasan nila. Kagaya ng sinabi ko kanina, highly competitive po ang exam ng PMA at napakaraming nag-exam, pero ang paglalabanan po nila din is yung slot na ma-appoint sila bilang first year cadets. Marami po yan, napakarami. Pero yung exam po, hindi naman po nagbabago yan. Pagdating po nila sa exam center, basta dala nila lahat ng dokumento, i-entertain po natin sila at papa-examine po natin basta pumasa po sila at dala nila yung mga requirement ng na limited physical exam at requirement sa mga dokumento. Yun lang naman po. Si Cadet Viray and Cadet Laila, unahin na muna natin si Cadet Viray kasi kanina nabanggit na niya na gusto niyang sundan yung kapatid niya. Pwede mo ba ikwento ano yung nagtulak sa inyo? Bukod doon, may iba pa ba may iba pa bang naging inspiration o naging pangarap mo na rin ba talaga yung pagpasok o maging kadete sa PMA? Since nagmula po ako sa military family, katulad po ng papa ko po, retired enlisted personnel po siya, naging dahilan din po yun para matulak po akong pumasok sa paglilingkod sa ating bayan. Si Cadet Lilo, may naging inspiration ba o ito na talaga yung naging pangarap mo? Just like Cadet First Class Biray, I am also in a military family. Many of my relatives are in military, and this has pushed me para pumasok dito sa PMA. But later on, while inside the academy, doon na namin na-realize yung value ng service talaga natin na kailangan para sa bansa natin. Nakakatuwa, no? Ilang taon na ba kayo? I am already 23 years old, ma'am. And I'm 22 years old. Okay, so ito talaga, hindi ba mahirap? Kasi syempre, di ba, baka may mga iba nag-iisip ngayon, ano yung mga pinaka-challenging na pinagdaanan ninyo bilang isang estudyante, di ba, or bilang isang kadete? Yes, ma'am, it is hard, but as what I have said earlier, it was very fulfilling. Kailangan mong pagsabayin yung academics, and at the same time, kailangan mong magpalakas physically. Diyan yung kailangan mong magpalakas sa takbo, push-up, sit-ups, and every aspect of our physical thing. And also, aside from that, we have military aspects na kailangan matutunan. Okay, how about you? Para naman po sa akin, since bilang female po, madalas naman po nating sinasabi na baka may disparity po when it comes to gender, which is, ang academy naman po, ang institution po natin is very gender sensitive. So, pwede po siya for both males and females po. So, marami po tayo mga initiatives and also platforms that are created para sa aming lahat po, for any gender po. So, you never felt na, di ba, minsan pag you are in a, di ba, men's, di ba, sabi nga nila, men's world, di ba? Yes. Yun nga po, katulad nga po ng sinabi natin, since ang Philippine Military Academy po ay male-dominated, isa po yun sa mga nosyon na nabibigyan po sa ating institusyon. Pero
para sa akin naman po, bilang isang kabataan na nandun po talaga yung desire na pumasok sa isang profession ng pagsusundalo, sinimulan ko na po sa labas pa lang na i-build talaga yung sarili ko for the profession po. Yeah, okay. Wow, mamaya ang dami ko pang gustong itanong sa kanila. Pero balikan natin si Major Mendoza, no? Ano po yung mga pangunahing kwalifikasyon o pamantayan na hinahanap ng PMA sa mga applicants? At may mga scholarship programs po ba na inaalok sa mga pumapasa sa mga PMA entrance exam? Yes po. Once nakapasa na po sila sa PMA entrance exam, sila po ay papadalahan ng liham or notification na sila po ay next step na po ang kukunin nila, magbibilo na po sila for full medical, physical and medical exam. Then after that po, pag naging kadete na sila, being a cadet itself po is a full government scholar na. Yes. Pero hindi po doon natatapos lahat ng mga benepisyo at mga iba pa pong mga program na para sa mga kadete natin. Meron po dyan na pipiliin po among the best of the best na nakapasa sa PMA, may pipiliin pa rin po dyan na paglalabanan nila na makapag-schooling naman sila abroad bilang foreign exchange student po natin. No? So meron po tayong naipapadala sa example na lang po dyan sa US po, sa Japan, sa Australia. Meron po tayong mga kadete dyan sa mga ibang bansa na po na yan. At doon po pwede nilang ipagpatuloy ang kanilang pagkakadete, pero ang pinaka-base po nila doon is maging PMA cadet po na sila. Then mabibigyan po silang lahat ng opportunity para nga ma-avail yun. And pagdating naman po doon sa other na mga benefits na po yun, bukod doon sa, yun nga, full government scholar ni sila, highly competitive din po at napaka-up-to-date at napaka in-demand ng mga tinuturo ng mga subject sa ating mga kadete ngayon na nahaharap po talaga sa kanyan bilang isang full government scholar, which is doon po madedevelop nila yung apat na aspeto ng pagkakadete, which is yung tinatawag namin na may acronym na CAMP, which is character, academics, military, and physical. So yung apat na aspeto po ng pagkakadete nun, lahat po yun ide-develop ng PMA sa kanila para pag-graduate po nila is worthy po sila na maging leader po ng future ng ating bansa, ng AFP. Major, tanong na rin natin, ano ba yung susunod kapag nag-entrance exam? Ano para makapasok ng tuluyan ng isang aplikante sa PMA? Yun po. Once na ipasa po nila yung physical, yung entrance exam na yan, ang susunod na po dyan is yun nga po, ang physical and medical exam na yan, papadalhan po, ino-notify po sila ng PMA na sila po ay pumasa sa exam at sila po ay papapuntahin sa Victoriano Luna General Hospital ng AFP. Doon po sila po ay i-examinin ng husto sa aspeto, sa larangan naman po ng medical. Lahat po dyan, ikuhan sa kanila kung sila po ay qualified, fit and qualified to become a PMA cadet. Ano po yung mga bawal? Ayan, para alam na natin ngayon pa lang, para mapaghandaan ng ating mga gustong maging PMAer. Ay po. Unang-una po, isimulan ko na rin talaga sa mga qualification. Una, dapat 5 feet and above sila. Minimum po natin 5 feet. Pangalawa po is natural born Filipino, no derogatory records, good moral character po sila. Tapos ang GPA po nila is 85% above doon sa senior high school grade nila. Then, yung mga bawal din naman po ng iba pa is, bawal po doon ng merong mga piercings sa mga lalaki, yung may mga tattoo. Bawal po yon. Bawal din po sa mga babae yung nabuntis or nagsire ng anak. Bawal din po sa kanila ang meron ng asawa or legal obligation na mag-support ng bata. Yun naman po yung mga bawal doon. Okay. So nako yung mga may tattoo, kailangan nila ngayong ipa-laser yun. Ganun po, di ba? Meron Kailangan po, opo. patanggal. Opo. And then yung piercing, kailangan ipasara. Opo. Ayun. Yun po. So dapat talaga, in terms of physical fitness rin po, ano yung mga sakit na hindi pwede? Kunyari may asthma, hindi ka pwedeng maging PMAer, ganyan? Ang magdedetermine naman po nun is yung AFP Medical Hospital po namin sa Viluna kung ano po yung mga magdedetermine. Sila po ang magsasabi kung kayo po ay physically fit to become a cadet. Pero as much as possible po, kung sa tingin ninyong meron kayong problema, magpa-check up na po para hindi na rin po masayang yung time natin sa pagganon. Pero kung wala naman pong problema,
i-prepare lang dahil physically, mentally, spiritually, emotionally demanding ang ating pagkakadete. So, kailangan po talaga medically fit po ang lahat na papasok doon. At saka kailangan gusto mo. Yun po. Kasi hindi biro ang maging kadete. Ito sa Baguio, no? Opo, sa Doon Baguio. sila sa Baguio, ganda pa naman doon. Tsaka ang sarap ng weather. Di ba? Iba yung pakiramdam. No? At ang isa pa, mawawalay sila sa pamilya nila. Yun po. Yun na isa sa mga challenges siguro. So tanong natin uli si Cadet Viray at Cadet Lailo, no? Ano yung mga dapat paghahanda na dapat gawin ng mga nangangarap na matanggap sa PMA? How should they prepare themselves? Kasi once you're there, di ba, I'm sure may mga iba, baka may mga nag-quit along the way, sayang din. Ano yung mga tips na pwede ninyong ibigay sa mga nangangarap maging katulad ninyo? Si Cadet Viray. Yes po. Para sa mga kabataan po na nangangarap pumasok po sa ating Philippine Military Academy, yung mga ilan sa mga hakbang na kailangan nating paghandaan before pumasok is una, dapat katulad nga ng sinabi natin, physically demanding po yung pagsusundalo. So kailangan din po natin itong paghandaan. Una, tas kailangan din po nating paghusayan yung ating academics sa taong ngayon kasi meron po tayong tinatarget na 85% sa grade point average natin. So, kailangan din po natin ayusin yung moral conduct natin and especially na pagpasok natin sa academy, ang dinedevelop po neto ay holistic development po. Yun naman pong kailangan nilang pag-aandaan, especially is yung mindset nila. So, it's an essence na kailangan ma-realize nila na military yung papasukin nila and it is a 360 shift dun sa civilian civilian life nila into a military profession. Partner, bago ko bumalik kay Major Mendoza, tanong ko muna sina Cadet Viray and Lailo, no? Ano yung naging motivation nyo to stay sa PMA? Despite yung challenges, kasi di ba along the way may mga, I'm sure may mga May naging time ba kasama na kayo na you may wanted umalis. to quit? quit? Or tinanong mo yung sarili mo, bakit ko to ginagawa? Bilang habang nagsa-start po kasi, hindi mo talaga may iwasan na sasagi sa isip mo yan. Pero in the end, marirealize mo na lang na natapos mo yung araw na yun. It's just, as we say there, we live one day at a time. And every morning is a new beginning para magsimula ulit yung panibagong araw para sa amin. Wow, I love it. Gusto ko yung sinabi niya. One day at a time. And then another day, another chance to be better. How about you, Cadet Viray? Para naman po sa akin, ang main goal ko lang po talaga is to graduate. Pero katulad nga ng sinabi po ni Cadet Lailo is that yung pagsiservisyo po kasi sa bayan, yung pinaka tumatak po sa akin sa academy, lalo na po sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon, we need service people po katulad po ng mga tao sa akademya. At yung one thing din po na nagpa-stay sa akin sa academy is yung holistic development po na nakukuha ng ating mga kadete na binibigay po ng institusyon. Tsaka libre di ba? Ang laking ginhawa rin yon, no? Lahat sila full scholars wala silang kailangang bayaran. Opo. Okay. Siguro Major Mendoza, baka lang mabigyan nyo kami. Ano po ba yung masasabi ninyo pagdating sa kalidad ng mga applicants sa PMA ngayon? Has it improved? Ano po yung napansin ninyo sa kanila? Actually, mataas ang quality ng mga nag-e-exam at mataas din po ang quality ng mga pumapasa. Kagaya naman po ng mga kadete natin ngayon, lahat po sila very competitive, no? Hindi naman po ibig sabihin na yung mga hindi nakapasa during the previous exam bumagsak na. It just so happen na yung quality po nun, kung 20,000 ang nag-exam, yung upper percentage lang po yung kinukuha natin. For example, na sa nag-exam na yan, marami ang nakakuha ng 99% to 100%, yun po yung kukunin natin. Yung nakakuha naman ng 95%, hindi naman ibig sabihin na hindi sila napasama. Pumasa sila, although hindi lang talaga napasama doon sa upper number na kakailanganin ng academy para ipasok po. Mataas po ang nila, actually very competitive dahil nga well-informed na rin ang youth natin ngayon. Mataas po yung drawout noon ng mga scores nila. However, ang kailangan lang talaga natin is talagang nasa pinaka-top nila. Kaya tinatawag natin siyang cream of the crop.
Oo, very challenging talaga at mahirap, no? Opo. The fact na nakapasok ka is already an achievement in Yes po. itself. Opo. Kaya nakakatuwa po ano. At so 350 lang po talaga, hindi na ho ba dadami yan? Parang paano naman kung 'di ba? 'Di ba magiging 500 ganyan? Hindi po... 350 lang. Actually, 350 lang po talaga ang natin kasi based na rin po yan sa aalis na kadete. Meron po tayong ceiling na mini-maintain sa academy which is around 1,200 cadets. Kung yung aalis po na kadete, kagaya ng class nila Cadet Lilo at Cadet Biray, nasa 300 plus lang din po sila. So yun lang din po yung pipil-upan natin na kadete. Hindi po pwedeng lumampas doon sa minandato ng ating batas na kung saan yun lang po ang magiging kadete natin sa academy. May edad po ba? May age range po Yes kayo po. na pwedeng 17 years old to 22 years old, not a day older than 22 years old sa June 1 po ng pasukan next year. Okay, okay. So 17 at least to 22. may chance yung 17 to 22 Opo. to enter the PMA. Opo. Eh sila nga 22 na, mag-graduate na. Opo. Opo. Okay. So siguro mensahe niyo na lang po sa ating mga nais na pumasok po sa Philippine Military Academy. Unahin po natin siguro yung ating mga kadete muna, no? Mensahe po sa mga kabataan na siguro nanonood rin ngayon. Para sa aking mga kapwa-kabataan na naghahangad na pagsilbihan ng ating bayan at magserbisyo sa ating mga kapwa Pilipino. And at the same time, hinuhubog natin yung sarili natin at its maximum potential. Ito na yung time para pumasok kayo ng Philippine Military Academy. So, be one of us, be a PMA cadet, take the Philippine Military Academy Challenge. Cadet Viray. Katulad din po ng sinabi ni Cadet First Class Lilo sa mga kabataan po na naghahangad pumasok sa ating Philippine Military Academy, no? Inaanyayahan ko po kayo to start your PMA journey, take the PMA challenge, and be a PMA cadet. And of course, Major Mendoza. Sa mga kabataan po na, again, na gustong magsilbi at magbalik sa ating bayan, kami po ay inaanyahan namin kayo na mag-take ng Philippine Military Entrance Examination. I-challenge po ninyo yung sarili ninyo, i-challenge ninyo na mapabuti pa kung ano yung kaya ninyo. Take the Philippine Military Entrance Exam sa mga designated na date po natin. Be a PMA cadet, be servant leader. Okay. Saan po ba yung exams dito sa Metro Manila? Sa Metro Manila po ang exams po natin unang-una sa Pasay City sa Villamor Air Base Gymnasium. Dito naman po sa Quezon City, dito naman po yan sa Aguinaldo High School. Sa Taguig naman po, sa Taguig City University, gaganapin po yan simultaneous po sa September 7 at sa September 8. Sa Be ibang early. regions po ba? Meron po ba? Meron din po sa Region 4A and 4B, simultaneous din po yan sa Batangas, sa Bicol, Camarines, hanggang Mindoro and Palawan area po. Meron din po tayo dyan sa mga designated areas po na yan. Okay. Maraming salamat po sa Thank inyong you po. oras, Major Victor Emmanuel Mendoza, Philippine Military Academy Exam Proctor. At syempre sa ating mga cadets, Cadet First Class Vincent Angelo Lailo at Cadet First Class Joanna Marie Viray ng Cadet Corps of Armed Forces of the Philippines. Thank you.